So guys, magandang gabi sa lahat, lalo na sa tagapanood ng ating YouTube channel. So magandang gabi sa inyo. So shout out pala sa ating mga customer dyan na hindi na natin na shout out isa-isa. Lalo na sa ating mga customer kanina na deliveran at bukas sa Tesla din. At mayroon itong mga homemade locator. So ka-deliver natin kanina ng homemade locator. At araw-araw po tayo nag-deliver ng homemade locator. Pero bihira lang yung Tesla. So sa isang linggo makadeliver lang tayo ng 4 or minsan 2. So kasi bihira lang talaga makaabot ng price ng homemade ating Tesla. So ang kagandahan sa Tesla is pwede ka na di ka magamit ng mga homemade locator. So kung may Tesla ka na, di mo na kailangan ng homemade locator kung may Tesla ka. Kasi yung Tesla pa lang is swak na po sa giging area mo. Pero yung iba na talaga na hindi kaya makabili ng mga Tesla, mamahalin, pwede naman sa mga homemade locator. So ang homemade locator is mahirap talaga gamitin. Lalo na kung hindi ka marunong humawak ng mga homemade locator. So ngayong gabi, tuturo ko sa inyo kung ano mga paraan na hindi mo pa nasubukan sa paghawak ng mga homemade locator. At paano rin mag-detect sa area site kung mayroon kang prospect na lead sign. So ito guys, so sample natin to. Ito po ang ating homemade locator. So yan. So yan. Itong homemade locator natin po ay siyam pa po ang naka-hits. So matagal lang hindi naka-hits ng pang-10. So siguro yung iba is nahirapan. So ganoon naman talaga pag hawak ng homemade locator. Mahirapan ka talaga sa una. So sa una lang yan. So sa matagalan is masasanay ka na. So yung homemade locator na to is accurate po ito. So kaya po siyam na po ang naka-hits ng ating homemade locator. So di na natin alam kung anong kalagayan nila yung naka-hits. So ito ang homemade locator natin. So try lang natin tong ating relo. So lagyan din natin ng ating tester. So ito po ang ating homemade locator. So yung homemade locator natin, bago mo gamitin, bago ka pumunta sa area, ito lagi kong paalala sa inyo. Kung mayroon kang alam niyo lang BB oil, kailangan talaga smooth yung galawan ng bearing. Lagyan niyo ng BB oil sa bearing para laging smooth. Yan, tulad yan. Parang pag-ikot niya is walang bara-bara. So sa mga homemade locator dyan, akin o hindi, ito matuturo ko sa inyo. Kunting kaalaman lang. So halimbawa, ito hawak ka ng locator, andito ka na sa site mo, nakaharap ka na. So bago mo siyang gamitin, ikutin mo na 10 beses o 20 beses, basta 10 pataas o 15 beses yan. Pagkatapos niyan, angat mo yung antina. So sa pag-angat mo ng antina, dapat balansi siya. Kabalansi na yan sa kamay mo. So pag-angat mo ng ganyan, is yan, gagalaw na siya. Papunta sa ating initing. So di ba? So ganyan lang. So hatakin talaga siya. Kung hindi ka marunong maghawak, dapat alam mo ang paghawak mo. Dapat alam mo na pantay yung paghawak mo. Sa mga baguhan dyan, dapat i-eye label mo ganyan. I-eye label mo siya. O tingnan mo, di ba? Tumuro pa rin siya dito. Ayaw dito. Lipat natin sa kabila. Yan, yan natin lagay. So ganyan. So tingnan nyo. O dito na naman siya sa kabila. Kasi dito po yung ating sample. So ayaw niya dito. Kasi dito na yung ating sample sa kabila. O dito pa rin kasi dito ang ating sample. Diba? So, ganun lang po kadali talaga ang maghawak ng window locator. Kung mayroon kang determination sa sarili mo, dapat pag-aralan mo, hindi yung padalos-dalos ka. So, pangalawa, ito tuturo sa inyo. Halimbawa, nagdidetect na kayo. Dapat alam mo kung saan sumisikat ang araw. Halimbawa, dito sumisikat ang araw. Dapat i-detect mo kahit lilingon pa yan, i-detect mo sa 4 na direksyon para laging yung
detection mo is naging talagang clear ang area. Halimbawa nito. Hindi na ganyan. So, liningon siya dyan. Halimbawa dyan. Tingnan natin. Pagkatapos mong ikot, ikutin mo na. Halimbawa, detect na tayo. So, pag ikot. Tapos, angat mo. So, ganyan. Gumalaw siya. So, 3 bisis harap sa east. Yan. Paglilingon pa rin siya dyan, 3 bisis. So, pangatlo. So, dan pa rin siya iikot. So, hayaan mo lang siya. So, tandaan mo lang kung saan siya nakaturo. So, harap ka na naman ng harap sa east. Harap ka na naman ng west. Harap ka sa west. Ganun pa rin. Tandaan mo yung anong tinuturo ng unang hatak ng locator mo. Ito tandaan nyo talaga. Huwag kayo mag-skip dahil para sa inyo to. Harap kayo sa east, west. Kung saan ang maraming turo. Pagkatapos nyan, doon ka pupunta. Harap ka sa west, doon pa rin. So, harap ka na naman sa north. Hayaan mo lang nakaturo doon. Tandaan mo lang. Kahit lilingon isa dito at marami doon. Harap ka naman sa south. Pagkatapos nyan, harap ka ulit sa east. Kung saan ka nag-umpisa pag-detect sa east. Doon muna siya susundan. Sundan mo na siya. Kung saan talaga saan talaga yung humahatak sa kanya. Kung saan yung tinuturo niya. Yun ang tamang detection. Kung hindi ka marunong humawak ng locator, kung hindi ka marunong tumaiming ng isang bisis lang na paghawak mo is tuturo agad. Pag hindi ka marunong yan ang gagawin mo. 4 na direksyon is, tandaan mo lang saan tinuro niya. Is, pagkatapos west, north, south. Pagkatapos niyan, kung saan ang pinakamaraming turo, doon ka malapit. Kung halimbawa, doon maraming turo doon sa west. So, harap ka sa west. Kasi doon ang maraming turo. So, pag turo mo doon sa west, kung saan ang tumuro, yun na susundan mo. Yun na hindi alam ng iba paano gawin. So, yan po ang pinakamadaling paghawak ng locator kung hindi ka marunong na isang sindi mo lang isusundan mo na agad. Kung hindi ka marunong yan, tingnan mo, try mo yung 4 na direction. Talagang makukuha mo talaga. So, dapat yung paghawak ng kamay mo, nakabalansi na yan. Nakabalansi na siya. So, tingnan mo yan, di ba? So, nakabalansi na siya. So, dapat, alam mo talaga, yung tingin mo, is papunta dito. Yung tingin mo sa locator mo kung eye level ka, ganyan. Di ba? So, dito talaga siya hatak kasi dito po yung ating sample. So, yun po ang ating humid locator. Hindi ibig sabihin na pagturo mo is talagang yung makikita ko, turo agad. Hindi naman ganon. Dahan-dahan niya hahatakin niya, no? Dahan-dahan niya hahatakin. Hindi ibig sabihin na turo agad yan. Wala pang locator ganyan. Kahit nga yung mga mahaling locator, wala yan eh. Dahan-dahan niya hahatak. Pakiramdaman mo siya. O, di ba? 3 basis lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hindi ka marunong maghawak ng locator, harap ka sa 3 basis angat mo kung saan ba talaga may hatak. Doon ka naman sa west, 3 angat din. Pero bago mo i-detect, ikutin mo na. Para malaman mo kung mayroong nakabara sa locator mo, kung mayroong dumi. So, lagay mong i-maintenance dito ng BB oil. Kasi yung BB oil, mas maganda yung ilagay dito. Walang bara po. Yan. So, lagyan mo na talaga ng BB oil. Yan, tingnan mo, di ba? So, doon talaga siya punta kasi dito ang sample natin. So, ganun po ang turo ko sa inyo. Pangatlong turo ko sa inyo. Ito talaga ang laging kakamali ng iba. Mayroon ako makita dyan na hindi talaga negative. Hanapin mo ang legit sign para isang hukay lang. Isang site lang, hindi ka na maghanap ng iba. Yan pinaka-importante sa lahat. Pero yung nahanap mo is yung site na halimbawa, yung site na hanap mo is matubig. Iwanan mo, hanap ka ng iba. Saka dyan ka na maghanap ng paraan na maghanap ng iba. Hindi yung kahit matubig na, dami ng tubig sa site mo, maraming tubig dyan, o hukain mo pa rin. Na alam mo naman na sobrang hirap yan. Di ba? Hanapin mo yung legit sign na talagang tingin mo is makakuha ka. Hindi yung
Namin dyan, nakikita ko talaga, mayroon na papadingat nga sa akin, 50-50 pa eh. Yung sign dyan talagang, kahit ano na lang tinitira, kahit ano na lang hinahalaan na maging sign, di ba? So, yung nakita ko talaga pinamagandang sign niya, yung si Sunny Boy. Yung Sunny Boy pangalan nun. Talaga, magandang sign yun. So, pinapayuan ko siya. Kana maghanap ng ibang sign, sir. Kung walang nagkukay dyan, mula nung umpisa yung gira, hanggang ngayon walang kukay. Kung private yan, swerte ka. Maganda talaga sign niya. So, wag mo nang iwanan yan. So, yan sana ang gusto ko na hanapin sa iba. Isang sign lang, para isang site lang. Hindi yung naging 50 ka kasi mukha lang ng heart, gagawin mo ng sign, di ba? Kasi mukha lang yung arrow, gagawin mo ng arrow. May bilog ka na nakita, ayun na, ginagawa mo ng sign. Pinipilit mo na yung locator magdiditik. Dito na talaga, pinipilit mo na siya. Tinuturuan mo na yung gadget mo, ikaw na naging mali niyan. Yan ang maging payo ko sa inyo. Kasi yung gadget natin, pag pinilit mo yan, tuturo na yan ng iba. Tuturo na yan ng mga daskul. Tuturo na niya kasi wala na siyang magawa eh. Pinipilit. Tulad rin yan ng halimbawa kung ikaw may-ari ng kumpanya. Pag pinipilit mo isang tao, gagawa yan ng paraan para lang makagawa ng masama sa iyo. Di ba? So, ganun lang. So, kunting ingat lang, kunting ingat lang at kunting tamang sign. Yun lang. Yun lang mga pinaka-importante natin dito. Kasi naghahanap tayo, di ba? Pag naghahanap na tayo ng sign, sulit na lang natin. Hindi yung naging 50-50 pa. So, sulit na lang natin na isang site na lang para yung hukay natin. Isang site lang. Isang site lang kailangan natin. Hindi na tayo kailangan maghanap. Para yun dyan lang hukay natin. Saka na tayo alis kung ano maging resulta. Di ba? Kasi karaming site. Ang daming site. Wala. Kahit isa, walang nahukay. Yun nangyayari sa akin dati, ba? Marami akong dinitik. Sobrang pagod ko, dinitik ko yung area. Tapos, hindi pala hinukay. Hanggang ngayon, nakita ko pa, hindi pa hinukay. Naisip ko na tuloy na. Sayang yung effort, yung pagod ko dyan. Tapos, pagkaditik, hindi pala hinukay, hindi pala kayang hukayin. So, kung hindi mo kayang hukayin, so, hindi ka na mag-trace. Huwag ka na mag-tiits. So, sayang. Yung mga alam mo pala positive yung site, di mo hukayin mo yan. Baka ikaw na yung swerte dyan, di ba? So tulad ng ating mga masamang nagko-comment dyan sa mga group chat, mga ating mga YouTube channel, hindi sa akin, hindi sa lahat, di ba? So kung yung kino-comment mo, kung yung ginagawa mo, kung ginukay mo pa yan, malay mo maging swerte ka, baka makakuha ka pa, di ba? So, yung kina-comment mo dyan, lagi nagko-comment, naninira. Kung hinuhukay mo pa yan, siguro nakakuha ka na. Malay natin, di ba? So, ganun lang. So, mayroong iba dyan, tulad ng mayroong kang gamit. Napakasayang, mayroong ka ng gamit, tapos naging tamad ka. Tandaan nyo, ako, ilang years na ako nagtatrabaho dati. Dati employee. Employee ako, ilang mga kumpanya na daanan ko. Walang nangyari talaga. Lahat ng pera dumadaan. Kulang pa yan sa mga budget. Diba? Hadi habang buhay na magtatrabaho ka. Hindi ibig sabihin na 60 years old nagtatrabaho ka pa rin. Diba? Isipin nyo, minsan lang ang taong yumaman sa pagtatrabaho. Maganda sana kung presidente ka, senador, or manager ka ng kumpanya. Pero nga iba ito, nakita ko ito, manager ng kumpanya, hindi nga yumaman, di ba? So, ganun lang. Alam nyo, pagtitreasure, isang hits lang kung malaki ang nahukay mo. Di ba? Kung swerte ka talaga, kung swertihin ka talaga dyan ang para sa'yo. Tingnan mo, pag na-hits ka, kahit nagtrabaho ka pa, ilang years ka pa maging manager, di mo yan makukuha yung pagka naka-hits mo. Kasi sobrang laki. Hindi po yung 1,000 na hinahanap natin dyan. Malaki. Maganda yan pag kunti lang kayo sa grupo nyo. Pero, iwasan nyo na maraming grupo kasi maraming hatian, di ba? Pag marami kayo, halimbawa 3 million, 3 million.
Nakabinta kayo ng 3 million sa mayroong barita na kuha nyo maliit. Tapos 12 naman kayo, 50 naman kayo. Magkano lang sa'yo yan? Ha? Bakit na ka ng 300,000 o pura, ang liit lang, di ba? So mas maganda, tatlo na kayo, dalawa, tatlo. Mas maganda yan. Hanap ka na ng Majil. Ayun naman talaga pinaka-importante sa atin eh. Hanapin mo lang yung legit sign. Pagkatapos kita mo ng legit, detect mo. Yun lang, hukayin mo. Tapos kumpas mo, yung tinuturo ko sa inyo, talaga makatulong talaga yan. Kung hindi mo kayang gawin yan, hinto ka na magtitisyo, tapos magtatrabaho ka na lang. Tingnan natin kung hindi ka ba mapapagod yan. Kasi araw-araw na lang papasok sa trabaho, umaga, uwi sa trabaho, uwi ka, gabi na, tulog na yung anak mo. Siguro, makikita ka ng anak mo, tanda ka na. Kasi pag uwi mo, tulog na yung anak mo. Pag gising mo ng ugat, tulog pa rin yung anak mo. Di ba? Hindi ka na makikita. Pagbalik mo, at matanda ka na, yung saka na makita ka ng anak mo. Di ba? Ganun lang. So, sayang yung mga araw at ang mga oras na ibanding mo sana sa mga anak mo, sa pamilya natin, di ba? Yung mga araw na gusto mo sila ikasama araw-araw. Kasi iba talaga yung magtatrabaho ka kasi hindi mo makasama yung pamilya mo, di ba? Hindi mo makasama. Gusto mo sana araw-araw ibanding yung mga pamilya mo. Isulit mo yung buhay natin dito sa mundo na dito pa tayo, di ba? So, ganun lang. Hindi yung ibuhos natin lahat sa trabaho. O alam ko, napakahirap talaga magtiis. Kung walang gamit. Yan ang pinakamahirap talaga. Kasi lahat na naging prospect mo is butas yan. Durog, sunog, basag. Yan ang pinakamahirap talaga. Yung iba hindi kasi naniwala ng mga gadget. Sabi lang, bibinta lang daw. Alam nyo, karamihan nakakuha sa mga gadget. Sabihin nyo na lang na hindi kayo makabili. Yun ang totoo. Hindi yung hindi yan totoo, hindi yan nakakuha. Ang totoo niyan, hindi na lang kayo makabili. Kasi yung pera nyo is tama-tama lang sa pamilya. Ganun lang talaga ang totoo, di ba? So, aminin nyo lang, hindi yung dami pa kayong reason na ganyan, di ba? So, ganun lang. Kung magsikap talaga kayo, ito masasabi ko sa inyo, kung magsisikap lang talaga kayo, darating ang araw na makita talaga kayo at makasama mo araw-araw yung pamilya mo. Hindi yung kasama mo sa trabaho. Tingnan nyo, ilang years ka nagtatrabaho, tumatanda ka na lang. Tapos pagtanda mo, saka mo pa yung mabanding yung pamilya mo. Di ba? Sa pagtitisure, pag na-swerte ka, talagang hihinto ka sa trabaho at mabanding mo na kahit saan mo gusto pumunta, mapuntahan mo. So kahit gawin mo lang sideline yan, yan na po ang pinakamaganda sa treasure hunter. Di ba? So, hindi ibig sabihin na kasi gusto bibili tayo ng gamit. Lahat magagawa natin yung paraan. Di ba? Bakit bibili ka na sa pagtatrabaho? Anong binibili mo? Bibili ka sapatos, uniforme, lahat binibili rin yan, di ba? Para makatrabaho ka. So, sa pagtitreasure, bili ka lang ng gamit. Hindi kailangan ng mamahalin. Ang importante, accurate. Bibili ka ng gamit para gamitin mo. Ganun rin yan nagtatrabaho. So, kagandahan sa pagtitreasure is pag nakahits ka na malaki, solve lahat ng problema mo. Sa pagtatrabaho, kahit yung sapatos mo, pud-pud na yan, bibili ka na naman ulit. Di ba? Bibili ka na naman ulit. Bibili hanggang walang katapos ang bibili. Di ba? Sa pagtitreasure, isang gamit lang. Pag nakahits ka, swerte ka. So, ganun lang, di ba? Napakaganda po talaga ang pagtitiis. Kaya dito na bago ang buhay ko. So, yun lang guys. Maraming salamat sa nanonood ating video. God bless po sa inyo. Sana po ay huwag kalimutan, lalo sa mga bagong subscribers, mag-subscribe sa baba at pinutin yung notification bell para kayo laging updated sa ating mga promo. Tandaan nyo, yung promo natin is hindi yan masasabi agad. Bigla-bigla yan. Kaya swerte po ang makakuha. So, tandaan. So, yung mga metal detector natin, mga mahal na yan. Baka balang araw o makahits kami sa mga area namin. Bigla akong magpa-promo tapos hindi ka nakasubscribe, sayang yung mga metal detector natin. So, kalimutan mag-subscribe sa pinutin yung notification bell at laging ko advise sa inyo na sana huwag niyong skip yung mga ads natin. So, yun lang po ang pinakaimportante sa akin. God bless po at huwag kalimutan
magdasal bago pumunta sa area.